Tayo ho ay nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ang naging sandigan ng pagpapatutuo ng kanyang mga alagad. Isusugo sila ni Jesus para maging mga mangingisda ng tao. Inihanda niya si Simon Pedro, ang pinuno ng pangkat. 3 ulit na tinanong ni Jesus si Pedro kung talagang mahal siya nito. Tugon na rin ito sa 3 ulit na pagtatwa niya sa mga sandaling nagdurusa sa Jesus. Hindi umasa si Simon Pedro sa sarili niyang lakas, kundi buong pagtitiwala sa Diyos ang kanyang pinairal. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa kabila ng pagbabawal at pag-uusig sa mga apostol, patuloy pa rin silang magpapatotoo sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo rin ay inaasahang magpatotoo kay Jesus sa kasalukuyang panahon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan, wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan.
Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoong Hesus ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupuri, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwat magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at miling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang Diyos, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan, hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak na luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin, ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Inilalarawan ni Juan si Jesus bilang tupa na inialay para sa kasalanan ng sanlibutan at ngayoy sinamba at niluluwalhati ng sangnilikha. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin muli, narinig ko ang tinig ng libot-libot laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay, at sa matatanda. Umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ng mga nililikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at nasa dagat. Lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa Kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero, sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at pangyarihan, magpakailanman. Tumugon ang apat lalang na buhay. Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Si Kristo'y muling nabuhay, kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaturi ang kambal, Natanael na taga-Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong mga huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganon karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Pagkakain nila, ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makatlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung kayo ho ay may nagbenta sa inyo halimbawa ng cellphone, pero yung cellphone ay yupi-yupi, yung cellphone ay may basag, luma na, bibilhin ba ninyo? Bibilhin ba ninyo? Ha? Siyempre, yan yung first impression natin. Hindi na talaga natin bibilhin yan. Eh kung may kotse, ganun din, yupi-yupi. May gas-gas, lahat, luma na. Bibilhin ba ninyo? Hindi natin bibilhin, hindi ba? Kapag binentahan kayo ng damit, t-shirt, tapos lumang-luma na, at parang bacon na yung collar, tapos parang may mga butas-butas pa, faded na, lumang-luma, bibilhin pa ninyo? Hindi natin bibilhin yun. Baka isipin natin, baka kung saan galing yun. Baka may sakit, di ba? Ang nagsuot noon, di ba? Ganun ang ating impression. Pero, alam niyo ho mga kapatid, may nagpapahalaga sa mga yupi-yupi, sa mga may gas-gas, sa mga lumang-luma, yung hindi natin pinapansin, yung mga pangit na bagay, may nagpapahalaga. A week ago or a month ago, kung napansin ninyo o nakita ninyo sa Facebook, mayroon doon babae na nag-online selling. Tapos, may ibininta siya, may ipinakita siya na t-shirt. Yung t-shirt na yon, lumang-luma na, faded na. Tapos siguro may punit-punit pa rin. Pero, lo and behold, may taong nagpahalaga. Alam mo kung magkano ang naibinta niya? Magkano? May nag-mine. Di ba ganon yun dito? Ganon dito sa Pilipinas. 90,000 pesos. Totoo yan. Nakita nyo ba yan? Nag-viral yan. 90,000 pesos. Dahil yung t-shirt na iyon ay parang may sentimental value. Yata. Pero hindi yun dito sa Pilipinas ang nag-mine. Taga-ibang bansa yata yun. Tapos, sa mga itong bagay na mga hindi natin pinapansin, yung mga pangit na bagay, yung mga yupi-yupi na bagay, yung mga lumang-luma na bagay, mayroon talaga nagpapahalaga. For example, ang mga antique shops. Ang pangit na bagay doon, halimbawa, a simple portrait, tapos gas-gas na, lumang-luma na, pangit na tingnan, pero ang mahal ng halaga. May 400,000 kasi ako ho ay nagawi sa isang antique shops, sa isa sa mga antique shops. May simpleng upuan doon, mga gas-gas na, pangit na tingnan, pero bakit ang mahal? 100,000, isang upuan lang. Alam niyo ho mga kapatid, sa buhay natin, human as we are, mayroon din ho nagpapahalaga sa atin. Despite and in spite of our yupi-yupi, ang pangit kapangitan natin, ang ano pa, yung may mga gas-gas tayo sa buhay. Ito ho yung mga problema natin. Ito ho yung mga pagkukulang natin sa ating pananampalataya. Ito ho yung ating mga kasalanan. Ika nga, sabi ni Saint Thomas of Aquinas, nung nakita niya ang sinag ng ating Panginoon
beatific vision. Sabi niya. Kung ikumpara niya ang sinag ng Diyos na yon sa ating mundo, ay yung ating mundo seems like a straw. Basura. Tayo ho, basura. Compare sa kaharian ng langit. At siguro ay mag-yes kayo dyan. Totoo ba? Parang ayaw nyo yata. Ayaw nyo tanggapin na basura kayo? Ako, tanggapin ko. Akala nyo, magaling na ako dito kasi ako nagsasalita sa harap ninyo. Pare ako, hindi. Kasama ako doon sa mga basura na iyon. Makasalanan ako. Kayo, tinatawag nyo na makasalanan kayo? Parang ayaw nyo yata. Mga sinungaling kayong lahat. Kung sasabihin yung wala kayong kasalanan, mga sinungaling kayong lahat. Ngayon, tinatanggap nyo makasalanan kayo, na basura tayo. O, kunti lang yung nag-affirm. Parang ayaw yatang tumanggap, ayaw yatang tanggapin na makasalanan. Tayong lahat, makasalanan tayo, whether you like it or not. Every day, every moment of our lives, tayo ho ay nagkakasala. Pero, the good thing, mapapahalaga sa atin. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Bakit ko ho nasabi yan sa ating Ebanghelyo? Anong ginawa ng ating Panginoon? Hindi siya nagtanim ng galit, binigyan na ng tsansa ang mga apostolos. Ngayon, balikan natin ang ating Ebanghelyo. Napakaganda ng mga senaryo and pictures. Simula tayo sa pangingisda ng mga apostoles sa pangunguna ni San Pedro. You know, my dear brothers and sisters, ang bangka ho ay sumisimbolo ng simbahan. Ang mga isda ay sumisimbolo ng mga tao, tayong lahat. Kaya nga, ang mga apostoles, sila ang may responsibilidad, binigyan ng responsibilidad ng Panginoon para tayo ay akayin, papasok, ilagay tayo sa bangka, ilagay tayo sa simbahan. Ngayon, ilang isda yung nahuli nila? Nakikinig ba kayo? Hindi. Sa ating Ebanghelyo. Ilang isda yung nahuli nila? Ha? 153. Specific. Ano bang ibig sabihin nito? Noon sa panahon ng ating Panginoon, ang klase ng isda doon sa dagat ng Tiberias ay 153 kinds of fish. So, ibig sabihin, nakuha lahat ng mga apostoles sa pangunguna ni Simon Pedro ang lahat ng klase ng isda at naipasok nila sa bangka. Tantamang to say na lahat din ng tao, kung kayo man ay makasalanan, malaki man o maliit na kasalanan yan, drug addicts kayo, o prostitute, o magnanakaw, o isali na natin yung mga marites. Kung mga marites kayo, naninira kayo ng mga dignidad ng ibang tao. Kasalanan din yon. Kasalanan yon, malaking kasalanan yon. Because degrading the dignity of other person is a form of murder. At sa 10 utos ng Diyos yan. Okay, lahat kayo, lahat tayo, kasama na ako doon. Lahat tayo na isampa sa simbahan, na isampa sa bangka. Ngayon, ang isda ay may tatlong kinaroroonan dito sa ating Ebanghelyo na binanggit. Unang-una, ang isda ay nakuha saan? Sa dagat, of course.
sa dagat. And then may isda sa bangka, may isda sa kamay ng ating Panginoon. Di ba nag-iihaw na yung ating Panginoon doon? Ang dagat ho ay sumisimbolo ng ating mundo. Ang bangka, ang isda sa bangka ay sumisimbolo ng simbahan. Yun ang sinasabi ko. At ang isda sa kamay ng ating Panginoon, ayun ho, yung ating Holy Eucharist. Yung ating banal na misa. Ngayon ho, tanungin natin ang ating sarili. Kung tayo ay mga isda dito sa ating Ebanghelyo, sa ngayon, saan tayo banda? Doon pa ba tayo sa dagat? Puro pa ba kamunduhan yung nasa isip at sa puso natin? Tayo na ba ay naisampa na sa simbahan? O tayo na ba ay kabilang ni Jesus, kaisa ni Jesus sa banal na Eucharistia? Ito ho ang tanong sa atin. Ngayon, pupunta tayo sa pagiging shepherd ni San Pedro. Siya ay tinanong agad ng ating Panginoon, di ba? San Pedro, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? 3 beses. Yun yung katumbas ng 3 pagtatwa ni Pedro, ating Panginoon. Tapos, ang doong senaryo na iyon, si Pedro binigyan ng pag-asa, ng chance to redeem himself. Binigyan pa ng pagkakataon ng ating Panginoon. Kaya tinanong ng ating Panginoon ng 3 beses, mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Mahal mo ba ako? Alam niyo mga kapatid, kung sa ating puso, kung tayo ay namuhay araw-araw, at yung sa ating puso at sa ating isipan ay pagmamahal ng Diyos, pagising natin sa umaga, pagmamahal sa Diyos, ang ating nasa isip at nasa puso natin, congratulations. Yan ho, ang basis, ang pinaka-base, ang pinaka-importante. Kung mahal natin ang Diyos, everything follows. Matuto na tayong magmahal ng ating kapwa. Marunong na tayong magpatawad. Marunong na tayong magmahal ng ating kaaway. Marunong na tayong magmahal ng tao na kahit hindi kaibig-ibig. Ika nga. Everything follows. God will provide all the graces and the blessings para sa atin. Last night, 2 nights ago, ako ay nanggaling sa Moriones, sa aking pinsan. At doon ay binisita ko yung nakilamay. Kasi may patay kami. At mga alas 10 na siguro, ako umuwi ng gabi. Tapos, nakasakay ako sa tricycle at nag-uusap kami ng driver. Tapos napadaan kami doon sa kalsada na inaayos. Sabi ko sa driver, bakit ho, kuya, ginigiba yung kalsada na ito? Parang bago pa naman yung mga asfalto. Sabi niya sa akin, alam nyo, di mo lang nakikita, marami marami ditong mga potholes, yung mga butas-butas. At napakahirap po para sa mga sasakyan. Kaya siguro giniba nila para linisin, tanggalin ulit yung mga wasak na iyon, ang mga sirang-sira na asfalto, and then para kumapit, para tumibay yung kalsada, para tumagal ang kalsada. Well, napaisip ako. Alam niyo mga kapatid, kung tayo, if we have that courage
natanggalin yung mga sira-sira nating ugali, yung mga roles sa ating buhay, kahit na tayo ay yupi-yupi, kahit na tayo ay medyo hindi kaya-ayang tingnan na, kahit tayo ay puno ng gasgas, as long as we have that courage, natanggalin yung mga sira na yon sa ating buhay na nagpapahirap sa ibang tao at sa ating sarili, kakapit at kakapit ang Diyos sa atin. At yan ho ay depende sa atin. Depende ho sa atin. God gave us that freedom. Depende ho sa atin. Kung papayagan natin ang Diyos, nakakapit sa atin. Kung may courage tayo, nalinisin natin ang ating kalooban para makapamuhay ang ating Panginoon sa buhay natin every day, every moment of our lives. So God bless us all. Magsitayo tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa mga nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, kasihan mo kami ng iyong grasya upang tulad ni Apostol San Pedro, magiting naming maipahayag ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristong anak mo. Buong galak tayong manalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos, naway maramdaman ng mga nananampalataya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, lalong-lalo na sa panahon ng kahinaan, pagsubok at kagipitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno at naglilingkod sa simbahan at sa pamahalaan, naway lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig kay Jesus, ang mabuting pastol, magsilbi nawa siyang inspirasyon at lakas sa paglilingkod nila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa darating na halalan, huwag nawang manaig ang salapi at pagkagahaman. Bagkus ihalal nawa namin ang mga taong may kakayahan, katapatan at tunay na layuning maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nalugmok sa kahirapan, sakit at mga suliranin, naway lalo kanilang kilalanin bilang kumakalingang Diyos na nagkakaloob ng lakas at kaginhawaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming yumao, tanggapin mo nawa sila sa ligaya ng maluwalhating kaharian ng langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo kami at gawin mong matibay ang aming pananalig sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magstayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang malay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na linloob mong aming ikatuwa ngayon ay bungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At subain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama na kapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid ng Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hangpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Magstayo po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na nagtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ilang paalala. Patuloy po ang panawagan ng ating simbahan para sa ating programa, Tulong Tayo Maging Kamay ni Kristo para kay Kristo. Ang programang ito ay pangmatagalang programa po ng ating simbahan kung saan kayo po ay maaaring mag-alay sa ating mga banal na misa ng canned goods, noodles, or cash assistance at maaari rin po ninyo itong dalhin sa ating opisina. Sa darating na May 6, araw ng Biyernes, ay atin na pong simulan ang nobena sa karangalan ng ating patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay. Ang ating kapistahan ay sa darating na May 15 sa ikatlong linggo ng buwan na ito ng Mayo. Ang Sisters of Mary School ay nagbibigay ng libreng pag-aaral sa mga batang may general average na 80 pataas na nakapagtapos ng elementarya. Libre ang tuition fee, uniform, pagkain at tirahan. Sila po ay magkakaroon ng entrance examination sa darating na May 12 sa ika-8 ng umaga hanggang sa ika-5 ng hapon sa Mother of Divine Providence Parish sa Payatas, Quezon City. Para sa mga interesado, magsadya lamang po sa ating opisina o kaya ay tumawag sa 0956-296-4481. Inuulit ko po, 0956-296-4481 at hanapin si Ate Ann. Nalalapit na po ang araw ng eleksyon kung kaya't nagsimula na sa paghahanda ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. At bilang tulong at suporta natin sa mga volunteers, katulad ng pamasahe at pagkain, tayo po ay magkakaroon ng special second collection. Ang iyong donasyon ay isang napakalaking tulong na po upang masigasig nating mabantayan ang darating na halalan. Tayo po ay magsiluhod at sama-sama nating dasalin ang panalangin para sa halalan 2022. Manalangin tayo upang sa papalapit na pambansa at panglokal na halalan ay tunay na maghari ang kalooban ng Diyos na siyang gumagabay sa lahat ng bansa. Sama-sama nating idalangin, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa pamimilit, pananakot, karahasan at terorismo, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa panloloko, pagsisinungaling at pagbaluktot sa katotohanan, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa panunuhol, kasakiman at sabuatan upang makapandaya, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa kawalang muwang sa panlilinlang at makitid na pananaw, Iligtas mo kami, Panginoon. mula sa pagbabanta, pananakot at lapastangang pananalita. Iligtas mo kami, Panginoon. Sama-sama nating idalangin Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang aming mga budhi ay siyang gawing tunay na pamantayan, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang kabutihan ng nakararami ang aming pinakamataas na layunin, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang dignidad ng tao ay palagiang igalang, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang kapuspalad at mahihina ay pag-ukulan ng higit na pansin, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi ipagwalang bahala, Dinggin mo kami, Panginoon.
upang ang pagkakaisa ay magbigay daan sa landas ng kapayapaan at kaunlaran, Dinggin mo kami, Panginoon. upang ang banal na pagkatakot sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ang maging gabay ng mga nagnanais manungkulan sa pamahalaan. Dinggin mo kami, Panginoon. Manalangin tayo. Pastol ng aming kaluluwa at tagapagligtas ng sanlibutan, ang politika ay iyong kaloob sa amin, isang paanyaya upang maglingkod sa iba at lumago sa kabanalan. Gabayan mo ang politika sa aming bansa, katulad ng paggabay mo sa amin. Nawa ang aming politikal na pakikilahok para sa mga botante at kandidato ay magdulot ng kaluwalhatian sa iyong mahal na ngalan at matulungan din kaming yumabong sa kabutihan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiko kayo habang iginagawa ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, patnubayan mo ang mga pagsisikap ng iyong sambayanan na sundin ang loob mo at pakundangan sa iyong pangako. Marapatin mong kamtin ang kahilingan ng tanang dumadalangin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, Amen. magpa sa walang hanggan. Amen. At sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayo at ibahagi ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Matis ka ng awa, O Maria, sa iyo aming inialay, pagmamahalan ka lang, sapagkat gumawa sa iyo ang makapangyarihan ng mga hiwaga at inuring kang aming ina. O ina ni Kristo, kami ay iyong samahan sa